Nasa magandang araw po mga ka-hybrid at binabati ko po kayo ng Merry Christmas sa lahat po ng aking mga supporters, subscribers. Ngayong araw po ay kami po ay magpapatanim na ng aming tanim na SL39 yan po, at napakainit po mga ka-hybrid. At ngayon is day 26 kahapon tapos ng ating Christmas. Ngayon taniman na mga ka-hybrid ngayon, oh. Ayan. So, tao-tao lamang ito. Hindi po ito ginamitan ng mechanical. At ayan, so you can see. Isang magandang araw na po mga ka-hybrid, Lakbay Farm Vlog. Nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Hit na rin ang notification bell para like kang updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. Yan po, okay, for today's video ay tayo po ay magpapalipat tanim na. Day 26 after Christmas. Merry Christmas po for everyone, all supporters, subscribers. Yan po mga ka-hybrid, na sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So ngayong araw ay maglilipat tanim na po kami ngayon ng SL. Itong tanim namin ng SL Super Hybrid Rice SL39 ng SL Agritech. Yan po, lipat tao lamang mga ka-hybrid, hindi po mechanical transplanter. Ayan. So wala pang 20 yung aming manananim. Ayan. Ito po ay tinaniman namin dati ng C18 yung nakaraang bagyo last year. Ayan po mga ka-hybrid. So alamin natin ngayon yung pagkakaiba ng SL39. Tingnan natin dito. Ayan mga ka-hybrid, tingnan natin yung ugat. So dito naman sa aking kanan yung aming taniman ng sili. Ayan mga ka-hybrid, so kami ay tumama na naman sa sili. So napakamahal ng sili ngayon. Ayan po mga ka-hybrid. So alamin natin ngayon yung ugat. Maganda ang ugat ng SL39. Ayan po mga ka-hybrid. Sobrang lakas ng hangin mga ka-hybrid. Sample tayo ng ayan siya. Medyo malabo. Ayan. So hindi kami gumamit ng NEP 88. So okay naman yung ugat. Galing po ito yung sa DA. Okay naman yung si germination. Ayan naman yung pagtubo. Maganda yung ugat ng aming tanim na SL39. So kahit hindi na kami gumamit dito ng NEP 88, molasses lang mga ka-hybrid, para dun sa lupa, pampalambot. So pagka malambot kasi yung lupa, hindi mabubunot yung mga ugat. So dahilan para maganda yung makuha lahat yung ugat. Para ito yung ganda ayun. So kuha tayo dito sa kabila. Ito yung kabila. Ayan ganda ganda ng quality ng ugat ng SL39 ngayon. So yan ang sinasabi nilang hindi maganda ang galing sa DA. So hindi naman lahat. May mga nakakalusot na hindi maganda. Ito sa amin maganda naman. So pauna lang talaga siguro sa pagre-request. Ayan ganda. So yan po yung galing po sa DA SL39. Halos katulad po ito ng pabunot namin, day 17 lang. Day 17 yung maturity dun sa pagkakabunot ng lipat dun sa punla. Day 18, ito yung day 1 namin sa 18 days, ayan, yung day 26 kami po ay nagpalipat tanim na. So tingnan natin dito yung iba. Ayan, medyo mainit mga ka-hybrid, pero pagpilsa natin, ayan ayan siya. So sample tayo uli ng ugat. Ito yung ugat. Ayan siya maganda yung pagkakabunot. Ayan.
So, yung sa distance niya, okay naman, medyo hiwalay-hiwalay. So, katulad niya, sinabihan namin na naman yung, ito rin yung nagtanim dun sa ano namin, longping namin. Sinabihan namin na 20 by 20, tansya nila 20 by 20. Ayan, oh. Ayos lang naman, di naman sila masyado sensitive. Yung iba kasi sensitive eh. Yung mga masiselan. So ang protocol kasi namin is hanggang 2, 3 tundos. Ayan. Ayan na, okay na rin siguro, no? Ayan. Day 17 na pabunot at pinaka day 18 na pinakalipat tanim na po mga ka-hybrid. Ayan. So molasses lang yung gamit namin. Wala lang NEP 88. Ayan siya. So napakalambot. Para ay dahilan madaling bunutin, hindi maano yung mga ugat. Molasses lang, mabibili po ito sa Shopee. Marami po sa Shopee. So ito yung solar water pump. Hindi pa tapos. So ito yung ano, yung jackpot 102. Ayan. Alamin natin yung anong resulta. Ayan. Tapos may nagsabog tanim doon. Yung tinurado, hotwood tinurado. Alamin natin yan mga ka-hybrid. Ayan, yung manananim. So yan, di pa tapos. Marami tayong plants. So yun po yung ating katiwala sa ating pagsasaka. So yun lang po mga ka-hybrid, update ko lang po kayo dito sa aming tanim, SL39. So yan, lipat tanim na, day 1. Dry season. So pagdating sa lupa, molasses lang. Ayan. So update ko po kayo dun sa ano, sa in-apply naming protocol dun sa punla, no, mga ka-hybrid. Lalagay ko dyan sa aking description below yung ginamit po namin na pataba dun po sa punlaan namin. Sa pagkakabunot is day 17. Ayan. Goods lang yung day 17 para hindi na masyadong mature. So pagka matured kasi ang punlaan nyo, so sanhin nun, hindi na po makakapagsuhi na maayos. So kailangan mas early, mas maganda po yung pagtubo at makapagsuhi po na madami po mga ka-hybrid. Yan po yun sa mga diskarte namin para po yung maagang pagbubunot. Kahit mga day 15 pwede yan ang pabunot, no? Ayan, basta wag lang day 25, day 20. Langanin na day 20. Basta maganda yung day. Hanggang day 19 lang below. Pwede na. Yung sa dapog naman kasi kahit hanggang day 12 lang yun, pwede nang ano. Kasi gagamitan ng mechanical transplanter yan eh. Dito sa ating kasi lipat tanim tao lang. Kahit mga day 17, kahit day 16, pwede na nga eh. Mga ka-hybrid. So yun lang po mga ka-hybrid, update ko lamang po dito sa aming tanim na SL39 super hybrid rice, galing po ng SL Agritech. Ayan. So maganda yung nakatulong yung molasses para dun sa punlaan dito, malambot, hindi na gumamit ng neb, magastos-gastos pa. Kada ano pala, no, dun sa spray ng molasses, no, yung 1 can ng sardinas, kada knapsack sprayer 16 liters, yan po yung pag-spray po dyan. So kahit dalawa, yan, spray nyo yung 1 liter na molasses sa Shopee. Yan po mga ka-hybrid. So lang po mga ka-hybrid, update ko lang po dito sa aming tanim na super hybrid rice SL39 ng SL Agritech. Dry season. Yan po, day 1 at lipat tanim. So isang mga magandang araw po. Merry Christmas. Ingat po tayo at God bless.